Ano po ang gagawin ninyo? Maligayang araw ng Martes, kapanalig. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Domingo Savio. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ng mga tao kay Jesus, Anong tanda ang magagawa mo upang pagkakita namin ay maniwala kami sa iyo? O ano bang gawa mo? kumain ng mana sa ilang ang aming mga ninuno ayon sa nasusulat. Binigyan sila ng tinapay mula sa langit at kumain sila. Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na mula sa langit. Ang tinapay ng Diyos ang pumapanaog mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo. Panginoon, lagi mong ibigay sa amin ang tinapay na ito. Ako ang tinapay ng buhay. Hinding-hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hindi mauuhaw kailanman ang naniniwala sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ilang beses na natin narinig ang mga katagang ito. Parang lyrics ng paborito nating kanta. Memorize na, ika nga. Pero gaano kalalim ang pagkakaunawa natin dito? Totoo ba ito sa buhay natin? Nananalig tayong lahat na ang Panginoon ang pinagmumulan ng ating buhay at pag-asa. Sa piling niya, hindi tayo kakapusin. Laging sapat, hindi magkukulang. Pero sa sandaling dumating ang matinding pagsubok, natataranta tayo. Di natin malaman kung saan pupunta, kung sino ang lalapitan. Madalas, court of last resort si Lord. Samantalang siya ang unang dapat nating hingan ng gabay at ng tulong. Dumating sa buhay ko ang napakatinding pagsubok. Sa isang kisapmita, bumalaktad ang aking panatag at komportableng buhay. Sa pagpanaw ng aking mahal na kabiyak, naiwan akong namimighati at lubog sa nakagigimba ng mga bayarin sa ospital. Dito ko nasubok ang aking pananampalataya. Hindi ko alam kung paano ko nalakpasan ng lahat. Sa sarili kong kakayahan, imposible. Ngunit dahil sa tindi ng pagkapit ko kay Lord, natuto akong magpakumbaba. Dati-rati, ako ang nilalapitan para hinga ng tulong. Ngayon, ako ang nangangailangan. Kay Lord ako humingi ng lakas ng loob. Nilunok ko ang aking pride at hindi niya ako binigo. Nagpadala siya ng mga anghel, mga taong hindi nagdalawang isip na tulungan ako. Dahil sa kanila, nakaahon ako at nagkaroon ng bagong buhay. Nakita ko ang mukha ng Diyos sa kanila. Lalong pinag-ikting ng panahon ng aking pananampalataya. Hindi ako magsasawa magpatotoo sa kabutihan ng Panginoon. Tunay na tunay nang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mauuhaw kailanman. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyo po nagmumula ang lahat ng mabuti at kanais-nais sa mundong ito. Ikaw po ang nakakaalam kung ano ang aming pangangailangan at kung ano ang dapat naming gawin upang makamit ang sagot sa aming mga samot hiling. Maraming pagsubok sa buhay ang aming dalampasan at haharapin pa. Huwag mo pong ipahintulot ng manghina ang aming pananampalataya. Ipahintulot mo po na lagi naming maalala ang iyong pagsaklolo noon sa amin nang kami ay lumuk sa hirap. At nawa, tulad ng mga anghel na pinadala mo noon sa buhay namin upang ihatid ang iyong tulong, maging instrumento po sana kami ng iyong pagpapala sa mga tao namin lubos na nangangailangan. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon.
Subscribe, like, share, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.